Good morning mga breeder! Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm! Alright! Okay mga breeder, ang ating tatalakayin ngayon ay yung kulungan ng sisiw natin. Kung ano yung sukat at kung ano yung haba. Ayan, kung ano yung sukat at haba. Sukat na nga ano mga breeder, ayun. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba yung background natin? Yan, may tumutubo ng mga damo sa ating sa cording. Ayan, bago linis yan mga breeder. Walang ipot. Ayun mga breeder, mamaya itutol ko kayo sa aking munting manukan okay mga breeder, ngayon ay sipatin natin yung mga ginawa natin kulungan kahapon. Hindi ko lang po na-videohan dahil wala, hindi ko na-videohan. Mga breeder, tara! Good morning mga breeder, ito yung brooder natin, mga breeder, yung paglalagyan ng mga sisiw natin. May mga ipapayo nga pala ako sa inyo mga breeder. Simula pa lang pagpapalahi nyo, maghanda na po kayo ng paglalagyan ng mga sisiw nyo. Bakit mga breeder? Kasi mas maganda na nakahanda na yung lalagyan bago pa yung ilalagay. Bakit mga breeder? Sabihin naman wala pa naman ilalagay ba't magagawa na agad? Kasi mga breeder, kung in case na magka-problema o maraming napisa, makakapag-adjust tayo. Kagaya nito mga breeder, tapos na yung paglalagay natin ng sisiw, yung brooder natin. Once na maraming mapisa, makakapagdagdag tayo. Hindi yung kung kailan pisa na mamumurlema tayo, kung kailan pisa na saka paggagawa. Kaya mga breeder, ganun yung ginagawa ko palagi. Basta may pinalano ako, ina-advance ko na agad yung sunod na mangyayari para hindi na ako magka-problema. Kung magka-problema man, magagawa ko agad ng solusyon. Ito mga breeder, sukatin natin itong bahay ng sisiw natin. Metro please. Ang lakas na. Okay mga breeder, hindi po ako expert dito sa pagsusukat ng metro, kaya kayo na lang po akong mag-adjust mga breeder. Sukatin na natin to. Okay mga breeder, ang lapad susukatin. Yan. Ang lapad niya mga breeder ay 20 inches 21 inches yan mga breeder. Nasa 21 siya nakatapat, kaya 21 inches. Pero hindi ko sure pero tingnan nyo na lang din yung metro nyo. Ito yung sukat niya. Pero advice ko sa inyo mga breeder, gawin nyo siyang 2 feet. Yan, gawin nyo siyang 2 feet para mas malapad Tapos yung haba naman mga breeder ay saktong 5 feet. Yan, saktong 5 feet yung haba niya mga breeder. Tapos mga breeder, yung taas naman niya, yung galawan mismo ng sisiw ay ito mga breeder, 21 inches. Yan. Tapos nakaangat siya sa lupa ng 9 inches. Bakit mga breeder? Para nalilinis natin yung droppings dito, mga walls natin. Yan, mas maganda, mas mataas para madali maglinis, Tapos mga breeder, ito naman. Ito yung pinto, nilagay ko sa taas. Para pag kasi dito, kapag medyo malakas na yung sisiw, makakalabas agad sila pag sobrang gutom. Pag dito, hindi pa sila agad makakalipad. Yan. Ito yung loob niya mga breeder. Yan. Dito naman mga breeder, para hindi siya lumutos, banatan natin siya ng kawad dito, 2. Yan. Para mas tumibay, hindi lumutos yung screen natin. Yan, hindi ko pa pala nagugupit itong mga to. Yan. After nito mga breeder, pagka nagupit ko na to, disinfect natin, tapos lalagay na natin doon sa paglalagyan. Yung pinaglagyan natin ng mga pulit, aalisin natin yun, lilinisin natin. Doon natin siya ilalagay kasi balot yun ng ng plastic. Mas maganda doon, mas medyo may init doon, may lamig, tapos nasisikatan ng araw, kaya kaya maganda Ito mga breeder, yung unang stage ng paglalagyan natin. Pagka day old, dito muna. After 2 weeks, lipat tayo. Pagkalipat natin, ito naman yung paglalagyan natin. Yan, mas malaki mga breeder. Bakit mas malaki mga breeder? Kasi pag after ng 2 weeks, malaki na yung sisiw natin. Kaya kailangan maluwag na sila kasi doon mag-uumpisa yung feather picking. Pagka masikip na, dapat laging maluwag yung bahay ng ating mga sisiw para hindi sila nai-stress, hindi sila naiinitan. Tapos mga breeder, hindi sila mag-feather picking kasi last year, kasi yung experience ko, lagi ko tinatandaan. Last year kasi nalate tayo ng baba sa range, medyo masikip na sila sa brooder natin, nag feather picking yun.
problema ko siya ngayon. Yun namang problema natin nung last year, dapat hindi natin maging problema ngayon. Dapat masolusyonan natin yan para mas maganda yung mapapalabas natin, ano mga breeder. Ito mga breeder yung isa nating brooder. Yan. Ang lapad dito mga breeder ay yan, 25 inches. Yan mga breeder. Tapos yung haba nito, ang haba nito ay 8 feet. Yan, 8 feet. Yan mga breeder. Tapos yung taas niya mga breeder, mula baba. Ito naman lalagyan ko pa ito ng paa para nakaangat, para nalilinis natin yung mga droppings sa baba, para lagi malinis. Yan. Ito yung flooring niya mula sa taas ay 21 inches. Yan, 21 inches po. Yan. Ito naman yung pinto niya mga breeder. Inaangat lang dito. Nilagyan ko siya ng 3 pinto mga breeder para madali natin makuha yung sisiw at mga patoka madaling ilagay. Yan yung loob niya. Yan. Malawak yan mga breeder, kahit mga kaya nito siguro mga 50 na yung mga ano lang ha, yung mga hanggang 1 month siguro kaya nito. Ito. Yan. Dalawang pinto. Mga breeder, ako kasi hindi kasi agad ako nagbababa sa lupa hanggat hindi ko nakukumpleto yung bakuna. Kaya talagang halos 50 days o 60 days ako bago magbaba ng sisiw sa range, ano. Kasi mga breeder, ako kasi small time lang ako, hindi ko kayang ipagsapalaran yung mga sisiw. Sinisigurado ko muna yung sisiw ko malalakas, kompleto bakuna bago ko sila isabak sa lupa mga breeder. Kasi mga breeder, tayo naman yun nga, maliit lang yung puno natin, kaya importante sa atin na mabubuhay yung mga sisiw natin. At yun, next time naman ibabalag ko kung paano ako nagkakal ng mga inahin, ng mga tandang na hindi papas sa atin. Ayun mga breeder, makakatulong sa inyo yun. Ito yung pangatlong pinto. Bali 4 to. Hindi ko na lang ginawang 4 yung pinto. Tinatlo ko na lang. Kasi dito kasi nabuhulan agad namin. Hindi ko na ginupit, pinabayaan ko na lang siya na nakapix, kaya naging ano lang. Pero mas maganda sana kung 4 na pinto. Okay mga breeder, yan mga breeder, ipinatlong ko siya para kunyari may paa na siya, ano. Ganitong kataas yung gusto kong setup nasa kanya para nawawalis natin yung mga droppings niya. Tapos pagbubukas natin ng pinto, hindi masyadong mahirap yung pag-aayos natin ng mga sisiw, paglalagay ng patuka. Hindi tayo masyadong baba, hindi tayo masyadong mataas. Yan, sakto lang yung ganitong taas, yung hindi lalagpas sa atin, no. Okay mga breeder, ang sunod ko na mapapakita sa inyo, hindi to nawawala sa manukan, yung tangkal, no. Tangkal yung tawag dito sa amin. Ewan ko lang sa inyo kung ano. Ito mga breeder, ito, medyo matagal na sa akin to, papakita ko lang sa inyo. Yan, meron tayo dito isang pasyente. Ito kasi ginawa kong paano ko ba mapapaliwanag? Ginawa ko tong lagayan ng may mga konting problema. Yan, kumbaga naka-quarantine, no. Ito yung ano, yung space dyan sa loob. Hindi nawawala dito yan sa mga manukan yung ganitong tangkal, no. Yan, bali 5 door to mga breeder. Yan, kung bawa may mga tandang tayo na kinukondisyon, depende natin itong gawing keeping, o kaya naman kung may mga pasyente tayo, dito natin ilagay na mga breeder para hindi sila nakakahawa. And after nun, pag gumaling sila, disinfect agad natin, linis, disinfect, tapos walis, yan. Ganun lang mga breeder. Okay breeder, pagkapisa, dito muna natin ilalagay hanggang 2 weeks. 2 weeks depende sa laki ng sisiw natin. Yan, dito sa una nating kulungan. After nun, lipat siya dito sa mas malaki. Yan, mas malaking kulungan. Bakit ginagawa ko yun mga breeder, na palipat-lipat tayo ng kulungan? Iniiwasan ko po kasing mapulyot yung ating kulungan, kasi sisiw pa lang naman sila, day old, hindi pa sila ganun masyadong magagalaw, kaya dito muna sa mas maliit. After 2 weeks, lilikot na sila at magbibintugan na sila. Dito natin sila lagay. Dapat after nito may mas malaki tayo, kaya puntahan natin yung mas malaki nating brooder. Tara, samahan nyo ako. Dito yung outdoor brooder ko mga breeder.
Sa mga nakakapanood sa akin at nakasubaybay, alam na nila to. Kasi pinapakita ko to sa kanila eh. Ay mga breeder, hindi ko na lang muna ipapakita yung mga manok sa inyo para mag green sign naman tayo. Lagi na lang yellow sign eh. Yun, mga breeder, dito ko pala ilalagay yung ating mga brooder, no. Bali nilinisin ko lang to, ilipat yung mga pulet para dito na siya ilagay yung mga day old at saka yung mga sisi natin. Tara, ito yung brooder natin na sinasabi ko sa inyo. Yan. Malaki to mga breeder. Yan, ito siya mga breeder. Yan. Ngayon mga breeder, nilagyan ko siya ng ilaw kasi sobrang lamig ngayon dito sa amin. Kaya pinalagyan ko ng ilaw. Yan. Yan yung brooder. Sa baba niyan mga breeder ay semento. Para nalilinis natin ng maayos. Pwede natin siritan ng tubig, walisan, disinfect yan. Sukatin natin mga breeder. Yung taas niya mula baba sa bubong, yan, ay halos 5 feet mga breeder. Halos 5 feet yung taas niya mula sa baba at bubong. Yung dapat naman yung pinaka brooder natin, hindi natin masuot Yan mga breeder, ay 10 feet mga breeder. 10 feet siya. Yan yung haba. Yung lapad naman mga breeder ay dito natin sukatin sa loob. Ito mga breeder, yung lapad niya is 4 feet. Yan, 4 feet siya mga breeder. Yan, 4 feet siya mga breeder. Tapos yung baba niya steel matting tapos screen para hindi nalugso. Medyo madumi. Lilinisin ko na lang ulit kasi pinaglagay natin to ng early bird. Nalinis ko na to pero may local kasi ako nilagay, tas nahingi ng tito ko kaya lilinisin ko ulit. Mga breeder, ito division to. Yan, pero natatanggal to mga breeder. Yan, natatanggal dyan para magamit natin lahat yung kalawakan ng ating brooder. Yan. Ito mga breeder, kung gusto nyo gayahin, ito mga breeder, tingnan nyo mabuti. Yan. Ganun lang yung setup. Naglagay ako ng 2 bumbilya kasi nung nakaraan, grabe yung lamig dito nung December. Kaya naglagay tayo para matulungan natin yung sisiw. Kasi as in, talagang malamig nung nakaraan. Pero hindi naman ako nag-iilaw dati. Kaya lang napapansin ko sa sisiw ko, sobrang nilalamig sila. Kaya nag-decide ako maglagay ng tubig. Yan mga breeder. Tapos yung pinto naman, ay meron siyang lock na ganito. Yan. Yan. Dapat mga breeder meron siyang harang dito na ganitong kataas. Kaya lang tinanggal ko kasi nahihirapan ako magpakain at magpatuka. Yan. Yan, magpakain at magpatuka. Magpatuka at magpainom. Yan, yung lock niya. Dito na yung ganun din. Yan, ito meron to. Yan, dito siya sabi ko sa inyo, dapat may ganito para pagbukas nyo hindi laglagan yung mga sisiw natin, no? Yan. Okay mga breeder, pagkatapos naman dito at talagang nakumpleto natin yung bakuna at alam kong handa na sila para sa lupa, ilalagay naman natin sila sa ranging area. Tara, samahan nyo ako sa ranging natin. Dito yung ranging area natin sa kabilang lupa. Ito mga breeder ay pinahiram sa atin ng tiyo ng asawa ko, kaya tiyo, salamat. Ako nang bahala sa inyo. Yan mga breeder, no? Yan. Ito yung munti nating ranging area. Meron ako ditong alagang aso, bantay natin sa mga masasamang loob, no? Yan. Si Alice. Yan. Siya. Si Alice. Alice. Yan, si Alice yan. Tapos si Choco. Ito si Choco. Yan. Magiging mag-asawa sila someday, no? So mga breeder, pasok tayo. Hindi na pala tayo papasok. Dito tayo sa kabilang ano. Ito ang dalawa to. Pang early bird, tapos pang national to. Wala kasi akong local na hingi ng tiyo ko. Yan, dito. Dito yung national natin. Dito yung early bird, tapos national. Yung late born, bahala na ako kung saan ko ilalagay. Tara, pasok tayo ng konti dito. After brooder, mga breeder, ilalagay naman natin sila sa barn. Yan. Ito yung tinatawag na barn. Mas malaki,
at nasa lupa na sila mga breeder. Bakit mga breeder matagal ko silang ilagay sa lupa? Yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo na importante sa akin na mas maraming mabuhay, kaya nilalagay ko talaga dito. Kasi mga breeder dito sa amin, pabago-bago panahon, paulan-ulan, kaya minabuti kong matapos muna yung vaccination, masigurado kong malakas sila bago ko ilagay sa lupa. Okay mga breeder, dito naman sa kabilang barn na to, wala pa siyang dingding. Lalagyan ko din siya ng dingding. Yan, naglagay ako ng hapunan dito, 3 layer, para sa ating mga national to. Bali, ilalagay ko dito sila pag handang-handa na talaga mga breeder, pagka siguro pag natapos yung vaccine ng Coryza, para okay na okay, no. Ayan mga breeder, itong ranging area ko ay dahilig na dahilig. Ayan. Sabi ng mga may-ari ng farm na nakakausap ko, napakaganda daw ng ganitong sistema ng ranging area, yung pababa yung lupa, at dito daw lumalakas yung mga tuhod ng ating mga alagang manok. Siguro masusubukan natin kung talaga mga magaganda. Ito nga pala yung mga early bird ko, nag-feather picking sila, wala silang mga buntot. Tingnan nyo, lagi silang nasa taas, kasi dyan ako nagpapatoka sa taas, sa baba ang painom, para paikot-ikot sila, para exercise na rin sa kanila, at para pagdating ng panahon malalakas sila mga breeder, no. Yun yung aking simpleng setup dito sa Munting Manukan, ano mga breeder. Paano kaya imo-montage natin yung aking Munting Manukan para makapasyal kayo. Montage. Alright, camera roll. Courting area. Ranging area. Breeding area. Pullet area. Brooder. Thank you for watching. So paano mga breeder? Dito na nagtatapos ng ating munting vlog, no? Sana nagustuhan yung binahagi ko sa inyo, at araw-arawin ko yung mga content na may makukuha kayong aral. Kasi syempre mga breeder, sa mga nag-uumpisa na kagaya natin, kailangan nila ng payo, ano mga breeder. Sa akin naman, kung gusto nyo sundin, kasi effective naman sa akin yung ginagawa ko, kaya ina-advise ko rin sa iba. Disclaimer lang, hindi po ako ganun kagaling sa pag-aalaga, pero yung aking mga experience naman, nakakabuhay naman tayo na maayos, healthy, at bihira ang magkakasakit. Yun namang sakit mga breeder, hindi natin maiiwasan yan. Kumbaga mababawasan natin, no? Tulong ng mga gamot at bakuna. Yan, paano mga breeder? Dito na natin tatapusin ang content. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Salamat po sa panonood and keep breeding.